Matapos ang ilang linggong pananahimik, napilitan si Putin na humarap sa mga mamamayan ng Russia at aminin na may problema ang bansa sa supply nito ng gasolina. Sabi niya, panandalian lang ito at hindi ganoon kalala. Hindi na natin kailangang hulaan kung gaano kaseryoso ang problema sa loob ng Russia, dahil ang mismong pag-amin ni Putin ay sapat na para masabing hindi ito ordinaryong aberya lang. Pero hindi ba ang Russia ang isa sa mga pinakamalalaking supplier ng langis sa mundo? Paano nangyari na ang isang oil superpower ay nagkakaproblema sa gasolina para sa sarili nitong mga mamamayan? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Sa loob ng maraming taon, langis at gas ang naging pinakamalakas na sandata ni Vladimir Putin. Higit pa sa mga tangke, sundalo o missile. Ang langis at gas ang pumuno sa kaban ng Russia. Ito ang nagbigay ng impluwensya sa Moscow. Ito rin ang naging malaking alas ni Putin laban sa Europa. Sa loob ng maraming mga nakaraang taglamig, gas mula sa Russia ang nagbigay ng init sa maraming mga tahanan sa Europa. Ang langis din mula sa Russia ang isa sa mga pumigil sa mas malaking krisis nang magsara ang Strait of Hormuz. Paano kung dumating ang taglamig at biglang ipitin ni Putin ang supply ng gas sa Europa? Paano kung tanggalin din ni Putin ang langis ng Russia mula sa pandaigdigang merkado? Kaya naman naging maingat ang maraming mga bansa sa Europa sa pakikitungo nila kay Putin. Dahil alam nilang kapag inipit ni Putin ang supply, sila rin ang mahihirapan. Ganyan kalakas ang langis at gas sa kamay ni Putin. Hindi lang ito negosyo, hindi lang ito produkto. Isa ito sa mga pinakamalalaking dahilan kung bakit may bigat ang Russia sa mundo. Noong nagsimula ang giyera sa Ukraine, pera rin mula sa langis at gas ang patuloy na tumulong para pondohan ang mga gastusin ng Russia. Sa puntong ito, pwede nating sabihin na ang langis at gas ang naging pundasyon ng halos lahat ng itinatag ni Putin. Pero ngayon, may kakaibang nangyayari sa loob mismo ng Russia. Sa ilang mga rehiyon, kilo-kilometro ang pila ng mga motoristang naghihintay para makargahan ng gasolina ang kanilang mga sasakyan. Ang ilang mga gas station, nililimitahan na kung gaano karaming gasolina ang pwedeng ikarga ng bawat driver sa kanilang tangke. Ang iba naman, tuluyan nang nagsara dahil naubusan na sila ng gasolina at walang bagong makuhang supply. Sa Crimea, na teritoryong sinakop ng Russia mula sa Ukraine, sinabihan na ang mga sibilyan na hindi mo na sila pwedeng bumili ng gasolina dahil kailangang bigyang prioridad ang mga sasakyan ng gobyerno at militar. Bago natin ituloy ang kwento, linawin muna natin ang isang mahalagang bagay. Hindi na ubusan ng langis ang Russia. Hindi natuyo ang mga oil wells nito. Kahit sa gitna ng krisis na ito, nananatili ang Russia bilang isa sa mga pinakamalaking oil and gas exporters sa mundo. Ang problema ay hindi ang supply nito ng langis o crude oil. Ang problema ay fuel, tulad ng gasolina at diesel. Magkaiba ang langis at gasolina. Ito ang bahaging hindi kadalasang naiintindihan ng mga tao. Ang crude oil, yung makapal na likidong kinukuha mula sa ilalim ng lupa, ay hindi pa agad pwedeng gamitin. Hindi ito pwedeng basta ikarga sa kotse. Hindi ito magpapatakbo ng makina ng kahit anong uri ng sasakyan. Para maging gasolina, diesel o jet fuel, kailangan munang dumaan ang crude oil sa isang oil refinery. Ang oil refinery ay isang malaking planta na nagpoproseso ng crude oil para gawin itong gasolina o iba pang uri ng fuel na pwedeng gamitin sa mga makina. Pero kahit na na-refine na ang crude oil, hindi pa rin dito natatapos ang proseso. Kailangan pa itong iimbak, kailangan pa itong ibiyahe, kailangan pa itong makarating sa mga gas station. Kaya ang tunay na lakas ng Russia ay hindi lang ang langis na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang tunay na lakas nito ay ang buong sistema na ginagawang gasolina ang crude oil. Ang mga oil refinery na nagpoproseso nito, ang mga oil depot na nag-iimbak nito, at ang mga pipeline, riles, daungan, tulay at kalsada na naghahatid nito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang susi ng buong kwento. Makapangyarihan lang ang langis ng Russia habang gumagana ang sistema nito. Sa oras na hindi na ito gumagana, nawawala ang tunay na kapangyarihan ng langis. Ito rin ang malaking kahinaan ng Russia. At ito mismo ang sinimulang puntiryahin ng Ukraine. Sa unang bahagi ng gyera, ang nakita natin ay ang karaniwang itsura ng digmaan. Mga sundalo, mga tangke, mga palitan ng putok. May mga bayan na nasasakop at may mga lugar na nababawi. Sa ganitong klaseng gyera, malaki ang advantage ng Russia. Mas marami itong sundalo, mas marami itong sandata, at mas kaya nitong tiisin ang matagalang labanan.
Alam ng Ukraine na hindi nito kayang sabayan ng Russia sa ganitong klase ng giyera. Kaya binago ng Ukraine ang mismong paraan ng paglaban nito. Imbis na makipagsabayan lang sa harap-harapang labanan, sinimulan nitong tirahin ang sistema sa likod ng gasolina na nagpapatakbo sa Russia. At ang isa sa pinakamahalagang sandata nito ay ang long-range drones. Mas mura ang mga ito kaysa sa maraming mga missile. Mas praktikal at pwedeng ipadala ng paulit-ulit. Higit sa lahat, kaya ng mga itong bumiyahe ng daan-daang kilometro papasok mismo sa loob ng Russia. Bandang katapusan ng June, may lumabas na ulat tungkol sa isang malaking drone strike. Ang naging target, ang North Sea Refinery sa rehiyon ng Nizhny Novgorod na tinatayang nasa 450 kilometers sa silangan ng Moscow. Hindi maliit na target ang North Sea. Ayon sa mga ulat, ito ang pang-apat na pinakamalaking oil refinery ng Russia at pangalawa sa pinakamalaking producer ng gasolina sa buong bansa. Nasira raw ang isa sa mga mahalagang processing unit nito at naantala ang operasyon ng planta. Pero hindi ito ang unang beses na tinamaan ng North Sea. Nauna na itong inatake gamit ang mga drone noong May 2026. Ibig sabihin, hindi ito tsamba. Sinadya itong balikan ng Ukraine. At kapag binabalikan ng isang target, may ibig sabihin ito. Ibig sabihin, hindi na lang basta naghahanap ang Ukraine ng mga bagay na wawasakin sa loob ng Russia. Pinupuntirya nito ang mga bahaging mahalaga sa sistemang nagpapatakbo sa oil industry ng Russia. Pero hindi lang ang North Sea ang inatake. May mga ulat din ng pag-atake sa mga oil refinery sa Krasnodar at Yaroslav at sa isa pang refinery na nagsusupply sa Moscow region. Pero kailangan nating maging maingat dito. Sa ilang mga kaso, malinaw ang iniulat na pinsala. Pero sa iba, Ukraine ang nagsasabing oil refinery ang tinamaan, habang ang sinasabi naman ng Russia ay may drone attack lang sa lugar at hindi nila kinukumpirma ang lawak ng pinsala. Hindi pare-pareho ang bigat ng bawat ulat. Pero kahit maging maingat tayo, malinaw ang lumilitaw na pattern. Ang giyera ay hindi na lang nasa frontline. Dumating na ito sa mga oil refinery sa loob mismo ng Russia. Bakit oil refinery ang pinupuntirya ng Ukraine at hindi mga military base? Dahil gustong puntiryahin ng Ukraine ang daloy ng gasolina sa loob ng Russia. Kung magugulo nila ang daloy na yon, kahit may langis pa sa Russia, pwede pa rin itong magkaroon ng kakulangan sa gasolina. Ngayon, suriin natin kung paano gumagana ang sistemang ito at kung bakit ang mga oil refinery ang piniling puntiryahin ng Ukraine. May 4 na bahagi ang proseso bago makarating ang gasolina sa mga motorista. Una, syempre, kailangan mo nang kunin ang langis o crude oil mula sa ilalim ng lupa. Pangalawa, kailangan itong iproseso sa mga oil refinery. Pangatlo, kailangan itong i-imbak sa mga oil depot. Pang-apat, kailangan itong i-deliver sa mga gas station. Isa-isahin natin ang 4 na bahaging ito at tignan sa mata ng isang military strategist. Ang unang bahagi ng proseso o ang pagkuha ng langis mula sa ilalim ng lupa ay halos imposibleng patigilin gamit lang ang mga drone attack. Maraming mga oil wells ang Russia at nakakalat ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya mahihirapan ng Ukraine na puntiryahin ang lahat ng ito. Pero ang natitirang 3 bahagi ng sistema ay mas madaling atakihin. Ang mga oil refinery ay malalaki at komplikadong facility. Hindi ito pwedeng ilipat. Hindi rin ito pwedeng itago. Kapag nasira ang mga ito, mahirap silang ayusin. Mahal ang mga pyesa, kailangan ng espesyal na kagamitan, kailangan ng mga engineer, at lalo pang humihirap ang pagkukumpone dahil mas mahirap para sa Russia na bumili ng ilang advanced parts dahil sa sanctions. Liban pa rito, mas madali ring puntiryahin ang mga oil depot kung saan nakaimbak ang mga gasolina. Pwede ring maantala ang mga kalsada, riles, pipeline, tulay at iba pang ruta na dinadaanan ng gasolina. Pero hindi kailangang wasakin ng Ukraine ang lahat ng oil facility ng Russia. Kailangan lang nitong gumawa ng sapat na damage para guluhin ang sistema. Kailangan lang guluhin ang daloy ng gasolina. Dahil kahit marami pang langis sa ilalim ng lupa ng Russia, hindi ito agad makakarating sa mga gas station kung hindi gumagana ang sistema na nagpoproseso, nag-iimbak at naghahatid nito. Tinatawag itong kinetic sanctions ng Baker Institute, isang US Energy Policy Research Center. Ibig sabihin, hindi ito sanctions na nasa papel lang tulad ng bank restriction o diplomatic pressure. Ito ay direktang pag-atake sa mga mahalagang pasilidad. Sa ordinaryong sanctions, natututo ang Russia na umiwas at gumawa ng paraan. Pwede silang gumamit ng ibang mga barko, pwede silang gumawa ng mga shell company, pwede silang maghanap ng bagong mga buyer, pwede nilang ilipat ang ruta ng kalakalan.
Pero ang oil refinery na nasira ng drone, hindi maayos sa papel. Kailangan ng oras, kailangan ng tamang pyesa, kailangan ng engineers, kailangan ng pera. At habang inaayos ito, may gasolinang hindi nagagawa. Mula sa sirang refinery, kumakalat ang epekto. Dahil ang gasolina ay hindi lang para sa mga sasakyan ng mga ordinaryong mamamayan. Ito rin ang nagpapatakbo sa mga truck, kagamitang pambukid, factory, eroplano at mga sasakyan ng gobyerno at militar ng Russia. Kaya kapag tinamaan ng drone attack ang kahit anong mahalagang bahagi ng sistema nito, maraming bahagi ng bansa ang nakakaramdam. At iyon ang mas malalim na layunin ng Ukraine. Hindi lang nito gustong bawasan ang kinikita ng Russia mula sa langis. Gusto rin nitong iparamdam ang epekto ng giyera sa loob mismo ng Russia. Para sa maraming Russian na malayo sa labanan, ang giyera ay parang isang balita lang sa TV. Pero kapag mahaba ang pila sa mga gas station, kapag hindi na sila basta makabili ng gasolina, at kapag may limit ang pwede nilang ikarga sa kanilang mga tangke, nagiging iba ang dating. Hindi na lang ito giyera sa malayong lugar. Nagiging bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay. Nagiging abala sa biyahe, abala sa trabaho, abala sa negosyo, abala sa pamilya. At dito pumapasok ang mas malaking tanong. Paano nakakaapekto kay Putin ang mahahabang pila sa mga gas station? Ang kapangyarihan ni Putin ay nakabase sa kakayahan niyang kontrolin ng ilang mahahalagang bagay. Ang gobyerno, ang impormasyon, ang kwentong pinapapaniwala sa mga Russian tungkol sa giyera, at ang imahe ng Russia bilang isang bansang malakas, tahimik at kontrolado. Habang malayo ang labanan, pwede pa ring magpatuloy ng normal ang buhay sa loob ng bansa. Ang mga problema sa lugar ng sagupaan kaya pang kontrolin, pwede pang itago, pwedeng paikutin ang kwento, pwedeng ibaon sa propaganda. Dahil hindi naman nakikita ng karamihan ng mga Russian ang nangyayari sa labanan gamit ang sarili nilang mga mata. Pero iba na kapag walang gasolina sa mga gas station. Hindi mo basta mapapaikot ang kwento sa isang driver na nakatayo sa harap mismo ng gas pump. Ang kakulangan sa gasolina ay nakikita ng mga tao, nararamdaman nila, pinag-uusapan nila. At sa mga lugar na matindi ang epekto, kailangang humarap ng mga opisyal sa mga taong galit, naiinis at naghahanap ng mga sagot. Kaya napilitan ding sumagot ang national government. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan ni Putin na humarap sa state television at gumamit ng mga maingat na salita tulad ng certain deficit. Parang sinasabing may kaunting kakulangan lang. Pero hindi ibig sabihin nito na mag-aalsa na ang mga Russian. Hindi rin ibig sabihin nito na tatalikuran na ng buong bansa ang giyera. Ang ibig lang sabihin nito ay hindi na kasing layo ng dati ang giyera para sa mga mamamayan sa loob ng Russia. Yun ang tunay na target ng Ukraine. Hindi lang gasolina ang inaatake nito. Inaatake rin nito ang pangako ni Putin na pwedeng manatiling normal ang buhay sa loob ng Russia habang nagpapatuloy ang giyera. Sapat na ba ito para pabagsakin ng Russia? Hindi. Hindi pa bumabagsak ang Russia. Hindi pa nananalo ang Ukraine. At hindi ibig sabihin ng fuel shortage na bigla na lang nauubusan ng gasolina ang buong Russia. Matibay pa rin ang Russia bilang isang oil superpower. At marami pa rin itong pwedeng gawin. Pwede nitong ayusin ang mga nasirang oil refinery. At ito nga mismo ang ginagawa nila. Pwede rin nitong ilipat ang production sa mga planta na gumagana pa. Pwede nitong limitahan ng pag-export para mas maraming fuel products ang manatili sa loob ng bansa. Pwede rin itong gumamit ng mga reserba nitong gasolina. At pwede nitong unahin ang pangangailangan ng militar at gobyerno bago ang mga ordinaryong motorista. Sa mga naunang bahagi ng pag-atake ng Ukraine, kahit malaking bahagi ng refining capacity ng Russia ang pansamantalang naapektuhan, hindi ganon kalaki ang ibinagsak ng kabuuang refined output nito. Sa madaling salita, kaya pa ng natitirang sistema ng Russia na saluhin ang pagkasira ng ilang mga oil refinery. Kaya pa nitong mag-adjust, kaya pa nitong punan ang nawawalang produksyon. Pero hindi ibig sabihin nito na walang epekto ang mga pag-atake. Makikita yon sa pagbasa ng mga eksperto sa sitwasyon. Ayon sa Institute for Study of War, isang US think tank, ang mga pahayag ni Putin ay paraan para ipakita na kontrolado pa rin ang sitwasyon. Pero mas matalas ang sinabi ng isang energy specialist mula sa Carnegie Center. Ayon sa kanya, ang oil industry ng Russia ay stretched dangerously thin. Sa Tagalog, kaya pa naman ng sistema pero malapit na ito sa limit. Hindi pa ito nababasag pero nagsisimula na itong yumuko sa pressure. Kung hindi pala nito mababasag ang Russia, bakit patuloy pa rin ang mga pag-atake ng Ukraine? Dahil gumagana ito.
Hindi ito gumagana tulad ng isang knockout punch para wakasan ang giyera, pero gumagana ito sa pamamagitan ng pagpilit sa Russia na pumili kung saan nito ilalagay ang limitadong mga depensa nito. Para mas maintindihan natin ito, tignan natin ang lahat ng kailangang bantayan ngayon ng Russia. Kung dati ang pangunahing kailangang depensahan ng Russia ay ang frontline at ang mga military base nito, ngayon, kailangan na rin itong bantayan ang mga oil refinery, fuel depot, pipeline, tulay, riles at iba pang mga bahagi ng sistema na nakakalat sa iba't ibang parte ng bansa. Hindi ito basta-basta. Russia ang pinakamalaking bansa sa mundo pagdating sa lawak ng teritoryo. Ibig sabihin, hindi madaling lagyan ng sapat na air defense ang lahat ng mahalagang pasilidad nito ng sabay-sabay. Kaya sa ayaw at sa gusto ng Russia, mapipilitan nitong pumili kung aling mga lugar ang uunahin. Ayon sa ilang open source analyst, para protektahan ang mga high-value target tulad ng Moscow Refinery, inilipat ng Russia ang ilang air defense system nito kasama na ang ilan sa mga ginagamit malapit sa frontline. Kung tama ang mga analyst na ito, ibig sabihin, bawat murang drone na ipinapadala ng Ukraine papasok sa Russia ay humihila sa mga mamahalin at limitadong depensa palayo sa harapan ng labanan at papunta sa likuran. Ito ang patibong ng Ukraine. Kapag inililipat ng Russia ang air defense systems nito para bantayan ang mga oil refinery, may ibang lugar na pwedeng maging mas bukas sa pag-atake. Pero kapag pinabayaan naman ng Russia ang mga oil refinery, mananatiling bukas sa pag-atake ang fuel systems nito. Walang malinis na solusyon, at hindi lang ito tungkol sa mismong mga nasirang pasilidad. Sa tuwing may kakulangan sa gasolina, may political cost para kay Putin. Sa tuwing kailangang mag-import ng gasolina, o sa tuwing kailangan niyang magpaliwanag kung bakit may kakulangan sa gasolina ang isang oil superpower tulad ng Russia, kahihiyan yun para sa kanya. Sa bawat bagong pag-atake, napipilitan ng Russia na gumastos ng mas malaki para ipagtanggol ang mga mismong sistemang nagpapatakbo sa gera nito. Ayon sa ilang Western analyst, dagdag pressure din ito sa Kremlin para pag-isipan ang posibilidad ng pakikipag-usap o pakikipagnegosasyon sa Ukraine. Sa loob ng mahabang panahon, ang mismong lawak ng teritoryo ng Russia ang nagsisilbing proteksyon nito. Marami sa pinakamahalagang pasilidad ng Russia ay nasa loob ng bansa, malayo sa kahit anong frontline ng labanan. Kaya pwedeng umatake ang Moscow sa Ukraine habang iniisip nitong ligtas ang loob ng Russia. Ligtas ang mga oil refinery, ligtas ang mga oil depot, ligtas ang mga oil pipeline, ligtas ang mga lungsod na malayo sa labanan. Pero binura ng mga long-range attack drones ng Ukraine ang dating paniniwalang yon. Ngayon, ang isang maliit at mas mahirap na bansa ay kaya ng lumusob ng libo-libong kilometro papasok sa loob ng isang mas malaking bansa. At hindi lang ito basta pag-atake. Sinisira nito ang mga sistemang nagpapatakbo sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa Baker Institute, ang Ukraine ngayon ay kaya ng maging banta sa mga infrastruktura na umaabot sa humigit kumulang 2,000 kilometro mula sa border nito. Dati, para umatake sa ganitong distansya, kailangan ng mamahaling missiles, strategic bombers at mga sandatang karaniwang hawak lang ng mga malalaking superpower. Pero ngayon, binabago ito ng mga drone. Hindi ko sinasabi na biglang mas malakas na ang Ukraine kaysa sa Russia. Ang sinasabi ko lang, binago ng Ukraine ang pamamaraan ng giyera. Kung titignan natin ang kabuuan, mas malinaw na ngayon ang nangyayari. Hindi na lang ito simpleng tagisan ng lakas militar sa pagitan ng Russia at Ukraine. Tungkol na din ito sa mga sistemang nagpapatakbo sa isang bansa. Hindi na lang mga sundalo sa frontline, mga base o mga sandata ang target. Target na rin ang buong makinarya sa likod ng giyera. Ang energy system ng Russia ay dapat sanang nagsisilbing proteksyon ni Putin. Ito ang nagbibigay sa kanya ng pera, ito ang nagbibigay sa kanya ng impluwensya, ito ang tumutulong pondohan ng kanyang gera. Pero ngayon, ginagawang target ng Ukraine ang proteksyong ito. Hindi sa ganito matatapos ang gera. May langis pa rin ang Russia. Kaya pa rin ito mag-adjust. Sinabi natin noong umpisa ng video na langis at gas ang pinakamalakas na sandata ni Putin. Ngayon, nakikita natin na may malinaw na plano ang Ukraine na sirain mismo ang sandatang yon. Kaya ang tunay na tanong ay hindi kung mauubusan ba ng langis ang Russia dahil malabo yung mangyari. Ang tunay na tanong ay kung ano ang susunod na gagawin ni Putin. Hanggang kailan niya makukumbinsi ang mga Russian na malayo pa rin ang gera, na kontrolado pa rin ang sitwasyon, na malakas at matibay pa rin ang Russia.
Like and subscribe